August 20 na nga pala ngayon. Na umpisa na kasi itong katayin itong nakaraang linggo. Kaya ito, nakikita niyo mga manok na yan. Tinanggalan na namin yan ng bituka, tinadad, linis at hinugasan. Dalawa kami ng pinsan ko dyan, mga katuka. At ako yung taga-tadtad, siya naman yung taga-hugas ng karne. Siya yung nagkaalis ng mga balahibo niyan kasi hindi to kakayanin ng isang tao lang. Pagkatapos na kasi hugasan niyan, ako na lang yung naiwan dyan mag-isa. At ito naman ang ating hito. At maghahanda din kasi tayo, may mga manginginom kasi tayong bisita. Dumating na nga at ito na nga yung baboy na kinatay. At talagang napakadami. Isang buong baboy ito na tumimbang ng 72.5 kilos. At umabot naman ito sa presyo na 11,969. Kaya almost 12,000 din itong baboy na to. At marami din kasi tayo na ilaan dito at kung ano-anong luto, halos kakilala at kamag-anak natin kasi ay mga imbitado. May mga video nga ito mga katuka noong bago pa lang umalis yung baboy. Kaya sa kasamaang balad, nabura ko. Tuloy ngayon, wala na akong maipakita para sa inyo. Gusto ko sana maging documentary talaga to. Yung tipong simula sa umpisa, makikita ng karamihan at makikita nyo lahat kung paano namin to napaghandaan at pinaghandaan. Inabala pa namin yung tiyuhin namin at tiyahin na taga Nueva Ecija para pumunta dito at tulungan kami sa paghahanda. Dahil sa bawat okasyon ay sila talaga ang nagluluto. Sobrang gagaling kasi nila magluto, napakasasarap. Napakamalasa at talagang kabisado nila. Nga pala, pagpasensyahan nyo na yung video na to dahil medyo mabilis. Naka-video lang kasi to, hindi naman to naka-timelapse. Fast forward ko lang. Kasi kung hindi ko siya ipa-fast forward, abutin to ng more than 30 minutes. More or less 1 hour. So mga katuka, pagpasensyahan nyo na yan. So, balik tayo sa topic. Galing mga sa Nueva Ecija yung ating mga tagapagluto. Si Tito Perdi, shoutout po sa kanila. At si Tita Vilma. Si Tita Vilma ay galing pa sa kanyang karamdaman. Buti na nga lang po, gumaling at nakarecover si Tita. Nagkaroon po kasi siya ng sakit sa bato, kumbaga kidney. At buti na lang po naagapan at sa kabutihang palad, dito po siya at kasama namin. Sobrang blessed po kami sa kanila, sobrang thankful na din. Dahil sa bawat may handaan at okasyon, sila talaga yung tumutulong sa amin upang maigayak at maiayos ng maayos ang lahat ng gawain dito. Kasi kung kami lang ang gagawa, hindi namin kakayanin. Yun talaga ang realidad. Tulad yan si Tito Angel, siya ang matador namin, siya ang taga-kapte ng baboy. Palagi po yan mga katuka. Tuwing may handaan dito, maliit pa ng malaking okasyon, hindi sila nawawala. Kaya talaga malaking pasasalamat po sa kanila. At dahil sa kanila, naging maayos po yung paghahanda namin. Sila din po ang naiwan dito sa bahay. At sila din po ang naganda sa mismong araw ng kasal. Sila po ang nagluto. Sila din ang nag-ayos ng pabilao. At andyan nga po, yan nga po yung baboy. Yan po ang inihanda namin noong araw ng aming kasal. Yan po mismo ang baboy po na yan. Yan po mismo yung kinatay. Yan po mismo yung binili at pinagatian ng pamilya upang may provide. Hindi naman kasi kami ganun kayaman. Simple lang ang pamumuhay. Maliit lang na hanap buhay. Hindi naman kasi kami nakakaangat sa buhay. May biyaya lang. Kaya malaking pasasalamat. Sa simpleng salo-salo, simpleng kasalang ito. At inaasahan ko pong darating ang lahat ng imbitado. Talagang biyasa ang tiyuhin ko na yan sa pagkatay ng baboy. Kitang-kita niya sa bawat kilaw niya. Sa gilid lang po niya tinadtad yung isang buong baboy. Talagang nakakahanga habang pinapanood ko nga siya. Yung parte kasi na yan, yung buto na yan, napakahirap pong tanggalin yan. Yung ibang nagkakatay, hindi na po nila yan tinatanggal. Tinatadtad na lang po ng diretsyo. Pero yung tiyuhin ko na yan, napakagaling. Isadong kabisado niya ang bawat layer at bawat proseso sa pagkatay. Nakakahanga lang sa isang tao.
Sa bagay, lumaki na kasi siya sa palengke. Doon na siya nagkaedad. At ang maging kanilang mga anak, aming pinsan, ay marunong din. Subalit hindi ganun kagaling. Di katulad ng kanilang ama. Napakagaling tayong tiyuhin ko na yan. Habang tinatadad nga yan ni Tito Angel, si Tita Vilma naman ay siyang naglilinis. Siyang naghihiwa para sa iba't ibang klase ng putahe. Pero kasi kami pinaghahanda ang mga iba't ibang luto. Katulad na lamang ng Bicol Express, apritada, kaldereta, pinatisan, pritong pata or crispy pata, at saka tinumis. Marami pa po. Yung iba nga pong handa, di ko na rin alam kung anong tawag. Bahala na po sila dyan, kaya na po nila. Nagkatiwala ko na yan. Sila na po kasi ang bahala dyan. Kung anong laki ng hiwa, kabisado naman po nila yan. Kaya po napakalaki ng tiwala ko sa aking mga kamag-anak. Di naman po namin ito magagawa kundi dahil po sa tulong nila, bukod doon sa bawat tulong ng pamilya. Malaking tulong po at laki po ng ambak ng bawat isa. Kaya napakalaking pasasalamat po sa lahat. Halos patapos na din po si Tito Angel sa pag-ihiwa at pagtatadad. Inumpisa kasi ito ng bandang 10:00 dahil hapon na naman ang iginagayak para sa mga bisita. Kaya ngayon, ilang oras na rin ang lumipas habang ginagawa nila yan. Kaya naman, naghahalos patapos na rin po talaga. Ilan na lang po yung tinabi, ilan na lang po yung hindi pa natatagtad. Habang nagkakatay nga ng baboy, kinuha na namin yung tent. Ako nga pala yung nakakulay dilaw dyan. Pagmasdan yung mabuti kung anong mga gagawin ko at kung anong mangyayari. At ito yung pinaka-worst. Binagalan ko nga ng bahagya itong video. Naka-slow mo ito dahil tingnan nyo mabuti kung anong mga mangyayari. At ito nga ang pinaka masamang nangyari. Nabagsakan ako ng tent. Sa kabutihang palad, naging alerto ako. Nasaluto ng aking kanang kamay. At hindi tuluyang tumama sa aking ulo. Nag-iiyaw na nga rin pala sila ng baboy bilang taming tanghalian. At syempre, tutuloy na namin na ikabit yung tent at mga diskarte lang, subalit may mga masamang nangyari. Dumating na nga rin pala yung mag-aayos dito sa bahay. Pinaayusan ko lang yung table pati yung backdrop para lang maging formal naman kahit paano para sa mga bisita. May mga politician kasi tayong pupunta dito, makakakilala natin mga magulang, kaya naman kailangan din paghandaan. Hindi rin kasi alam na mapapangasawa ko na mayroong ganitong bagay, kaya surprise ito pagka nakita niya. Tuluyan na namin binabay yung mga lamesa dahil ayusan na nga niya yung buffet table at papagandahin na niya to para talaga tuluyan na maging formal ang itsura at maging kaaya-aya naman sa paningin ng karamihan. Medyo suplado nga pala yung nag-aayos nito pero ganun talaga, kailangan natin pakisamahan. Pero naging maganda naman sa ending yung maikling panahon na pagsasama namin dito. Talented talaga siya, napakagaling mag-design at pulidong pulido. Nakiinom pa nga ng kasi yung tiyuhin ko, niloko ko pa ng panahon na yan. Pero sabi ko, hindi ka ako para sa kanya yan, para talaga ka ako yan sa nag-aayos. Tapos na nga siya sa buffet table at inihabol ko nga pala sa kanya na ayusin niya yung gilid. Sabi ko pakiharangan lang ng tela niya at ayun nga, sakto naman yung tela na dala-dala niya, sakto para sa haba na kailangan. Ayun, kitang-kita hanggang dulo, saktong-sakto sa para sa 3 tent. Yes po, 3 tent po yung kapasidad dito sa bahay namin na talagang pinaglaanan po namin. Madami pa nga pong hindi naka-attend, pero marami naman pong dumating at malaki pong pasasalamat namin sa kanila. Saktong-sakto nga, katatapos lang niyang gawin yan. Katatapos lang niya ikabit yung backdrop or yung design sa likod, pati sa buffet table, katatapos lang niya. Pati yung nandyan sa gilid na yan na naging silbing cover. Kasi pabahay ito, madaming tao, madaming dumadaan. Ayoko naman na nakikita ng mga dumadaan yung mga bisita namin dito.
Kaya naman mas minabuti ko na patakpan na lang talaga ng tuluyan. At mas naging kaaya-aya nga dito kung titingnan. Yan ang naging finished product ng ating pagpapadesigns nila kuya. Naging formal naman yung parte sa pink po na yan, flower daw po yan. Kaya ko naman daw ang ibuka yan, kaya sa akin na lang po napapagawa. Kasi pag po ibinuka pa po niya yan, at baka po mas mangyari, masira lang. Dahil po kasi kaming bata dito, mga pamangkin po namin. At sobrang kulit. Simple lang naman yung disenyo, pero ayos na din. Naging formal pa rin kung titingnan. Mas mahirap naman kung wala, diba? At umabot nga po pala ng 1,900 yan. 1,920 daw po talaga yan. Naka-discount lang din po kami. Ayun, at yan nga, nakakita-kita nyo naman, may kulay dilaw din sa ilalim or kulay orange. Nag-uumpisa na palang tumagay ang aking tiyuhin na taga Nueva Ecija. Shoutout po sa'yo, Tito Ferdy. Ayan, kita-kita nyo naman. Prito po yan ang bulaklak. At ang sasawan po, suka na may sili at sibuyas. Talagang napakasarap niyan. Kung ikaw sigurado, mapapatakin ka talaga dyan kahit hindi ka kumakain ng bulaklak ng baboy. At ayan nga, tumatagay na sila ng tuluyan. Kitang-kita nyo naman yung bote. Naka-MP. Yan ang kabuang disenyo. O diba, pinagyabang ka, akala mo napakabongga. Simple lang naman yung design. Pero syempre, proud pa rin naman kami dahil naabot pa rin namin yung ganitong itsura ng design. Kumbaga, naabot pa rin ng budget kahit low na talaga. Ayan yun, kitang-kita nyo naman. Hindi naman siya ganun kapongga. Simple lang din kasing kasalang magaganap. Ilan lang din ang mga naging imbitado, mga taong malalapit po talaga sa buhay namin mag-asawa. Mga ilan, kaibigan na aming mga magulang, kaibigan ko at kamag-anak. Mga naging memorable na tao, mas maraming ambag sa amin habang lumalaki. Yeah, kitang-kita naman talaga. Kala mo sobrang ganda na simple lang pala. August 21, 2023 yan. Maaga kami nagluluto. Pero bandang hapon na po yan. Ibig sabihin sa maaga, dispiras pa lang po talaga, nagagayak na. Di pa naman po luto yan, kumbaga sinasangkot siya pa lang po yan. Wala pa po dyan ang ibang recados. At ayan nga po, nagbabadya ang ulan. August 21 na ina-expect ko hindi uulan at hanggang aking kaarawan at aming kasal. Pero ayan, bumuhos na nga talaga. Sobrang lakas ng ulan. Yung na-expect mo na magiging napakaayos, napakaganda, hindi uulan at talagang magiging perfect. Kaya lang, di natin talaga masasabi yung panahon. Pabago-bago. Tulad nito, kaninang umaga lang sobrang ganda ng araw. Sobrang tirik. Pero di namin inaasahan na pagdating ng hapon, uulan pala. Kaya ang tendency, yung mga kortina na ginawang disenyo ay nabasa. Hindi naman natin mapipigilan kaya tayo na lang talaga ang mag-a-adjust. At sumabay na lang tayo sa agos kung ano ang mangyayari. Ano ang kahinat na ng tag-ulan na to. At tapat kasi talaga ng tag-ulan yung aking kaarawan. Kaya mahirap talaga makibagay. Pero ganun talaga, kailangan natin gawan ng paraan. Di naman kasi makapag-adjust ang panahon, kundi tayong tao lang.